ninyo, hindi lamang sa kahalagahan ng kasal sa legal aspect. Ito ay pagkilala nyo sa kahalagahan ng kasal na tinatawag nating spiritual aspect nito. Ang totoo, mamaya ay idideklara ng ating solemnizing officer na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sino mang tao. Kung kaya't ang pag-aasawa, ito ay, sabi nga natin, ordained. Ang nagpasimula nito, ang fundador nito, ang originator nito, hindi tao. Ang originator nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung kaya't ngayong umaga, sa ating pagtitipon, mga kapatid, sama-sama tayong manalangin para sa lalo pang mahabang pagkasama ng ating mga kapatid. Sama-sama nating ipanalangin na ang araw nito ay maging magandang araw sa buhay nila upang patuloy silang maging matapat, hindi lamang sa kanilang pagkasama bilang mag-asawa, kundi bilang maging matapat na mag-asawa sa harapan ng ating Panginoon. Ako naniniwala ito ay bilang pagsunod ninyo sa kalooban ng ating Panginoon. At ang inyong pagsunod ay hindi magiging baliwala sapagkat kasama ng inyong pangako sa isa ay ang pangako ng ating Diyos na kayo ay pagpapalain. Okay. Sa inyong mga kapatid, no? Kay Junel, kay Kate, Edgar, kay Joy, at kay Gerard at Chona. Meron pa bang dahilan para hindi kayo makasal ngayong umaga? Okay, palakpakan po natin. Kinagagalak namin na maging bahagi ng buhay ninyo, lalo na sa umakang ito. Sa ng katotohanan lang ang ating pagbubulay-bulay tungkol sa gabay sa buhay ng asawa. Sapagkat hindi maaaring sa anumang pagtitipon, lalo na sa gawain ng Panginoon. At sa ganitong gawain, ay hindi maaaring hindi maipahayag ang salita ng Diyos. Sa asawang babae, ang sabi, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki, at sa asawang lalaki, ang sabi naman, mahalin niyo ang asawang babae. Tawag din kasi dito ay mga pinapagawa sa atin sa loob ng relasyon, ng tawag ay paglilingkod. Kaya nga,
hindi pwedeng baguhin ang order. Kasi ang tawag dito ay alay natin sa Diyos. At kung ang hinihinging alay ay ayon sa ibinigay na patakaran sa relasyon ng mag-asawa, yun yung pattern na susundan natin. Kasi ito yung ipipresenta natin sa Diyos bilang alay. Kaya nga mahalagang tanong bilang mag-asawa at sa inyong patuloy na pagsasama, anong dapat na ginagawa nyo at hindi nyo dapat gawin na parehong nakalulugod sa Diyos. Kaya nga mamahalin mo ang iyong asawa kasi bilang alay mo sa Diyos. Magpapasaka ka sa asawa mo bilang alay mo sa Diyos. Ikalawa, kung paano natin sinisikap na ingatan at panatilihin ang magandang relasyon sa isa't isa bilang mag-asawa, ito ay sa katotohanan na kayo ay iisa na. Kung ano yung sinisikap nating ingatan at panatilihin sa magandang relasyon sa isa't isa bilang mag-asawa, ito ay sa katotohanan na kayo ay iisa na. At in fact, pag binuksan natin ang ilang pangsulat ni Apostol Pablo sa kabanatang 13 ng unang Korinto, di ba nagbigay doon ng kung paano natin pakikitukulan ang bawat isa. At ang pinaka-base doon ay walang iba kundi ang pag-ibig. So, sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkatiwala sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo, aking ipinapahayag na kayong dalawa, Janelle at Faith, Edgar and Joy, Gerald and Chona, ay mag-asawa na ngayon at sunod sa utos ng Diyos at sa batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ibigay niyo ang pinakamasarap na halik at yakap sa isa't isa. Ganun lang. Congratulations on behalf of MKB Ministry. Kami ay bumabate, sobrang nagagalak sa araw na ito dahil sa ginawa ng Lord, kabutihan ng Lord na inyong natikman sa araw na ito. So congratulations to Janelle and Kate Catalan, ayan, Edgar and Joy Putane, Gerard and Chona Tenamora. Kailangan naming i-memorize yung mga names nyo. Alam nyo kung bakit? Mula ngayon, member kayo ng MKB! Ano yan ha? No turning back. Member ng MKB. And then, member ng isang small group. So mula ngayon, being member of MKB Ministry at saka small group, syempre, isa na kayo ngayon sa isang mga mag-asawa na magbibigay ng, here I'm speaking Tagalog, just stay there. Magbibigay ng inspirasyon, encouragement, at saka palakasan sa mga ibang couples. So, ang advice ng MKB for sa araw na ito, you know what? Yung ginawa nyo, yung desisyon nyo, ay isang paggalang sa Panginoon. Isang pagsunod sa Panginoon.
Nagpapasalamat ako kay Lord kasi naka-align na po lahat. Even our relationship po. And secondly, MKB family, maraming salamat. Wala po kami dito ngayon pag wala kayo. Maraming salamat sa mga tulong niyo. Una-una po, papasalamat po ako sa Diyos dahil bigyan po kami ng opportunity na magkaroon po ng ganitong kasal. Tapos, para po sa mga pastor, sa mga MKB po members, maraming salamat po sa inyo.